Hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated sa mga panibagong videos ko. So super tagal ulit guys nakapag-upload kasi sobrang busy, nag-thesis kami, ang daming inasikaso. So ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-video. Pero itong video na to guys is, ito yung mga frequently asked questions about Shopee Affiliate. Kasi marami akong mga questions na nababasa sa mga comment section. Itong video na to is para to sa mga may mga tanong about Shopee Affiliate at dito ko yan lahat guys sasagutin. So, unang question is, madali nga lang bang maging Shopee Affiliate? So, first guys is, may dalawang option kasi yan. First is, gagamitin nyo yung referral link ko or affiliate link ko sa Shopee. And pangalawa is, iba yung referral link na gagamitin nyo. So, ganito kasi yan. Pag sa aking na referral link or affiliate link, ang gagamitin nyo guys is less than 15 minutes lang or pakatapos nyo guys mag-sign up is approved na kaagad kayo. So, yung pangalawa naman guys is sa ibang referral link yung gagamitin nyo. Pero ang base sa naririnig ko and na-experience ng mga friends ko guys is 15 to 30 days. Yung kung ibang link yung ginamit nila. Pero yung link ko yung ginamit is after lang nilang mag-fill up dun sa link is talagang automatically meron na silang affiliate talaga guys. So, di ko alam ba't ganun kabilis, pero paggamit talaga nila yung link ko is madali din talagang ma-approve. So, pangalawa naman is about sa payment and tax information. So, dito guys, sobrang dami ng mga questions. So, dito sa payment and tax information guys, di ba approve na kayo sa Shopee Affiliate. So, lagi kong sinasabi guys na kailangan ayusin nyo yung payment and tax information nyo. Pero bago yun guys, ito yung mga kailangan ninyong i-prepare para hindi na kayo pabalik-balik at hindi matagalan na ma-approve kayo sa payment and tax information kasi talagang matagal talaga siya kasi nga nire-review pa siya. So, first guys is valid ID. So, dito sa valid ID is kailangan parehas yung name mo, yung address mo at yung birthday mo. Yung tatlo na yan. Yung address guys, kung ano yung address mo doon sa Shopee mo na app, is dapat ganun din yung address doon sa mga valid ID mo. So for example, meron ka lang isa na ID. So ako kasi guys, ang ginamit ko is national ID. So para makakuha ako ng isa pa is kumuha ako ng police clearance. So doon guys, sa dalawang isa-submit ninyo na mga valid ID or documents is dapat pare-parehas yung pangalan mo, yung address mo dapat parehas doon sa Shopee mo and yung birthday mo. So dapat kasi doon nakikita sila. So, ganon. Then, sunod naman guys is ayusin mo yung C-Bank account mo. So, yung C-Bank po guys is super dali lang naman niya. So, ang gagawin nyo, punta lang kayo guys sa Google or sa Play Store tapos install nyo yung C-Bank. So, after ninyo guys mag-install ng C-Bank nyo guys, is pwede nyong ilagay yung referral code ko. So, ilalagay ko na lang siya guys sa description link, yung referral code ko sa C-Bank account. Tapos, madali lang guys, i-fill up nyo lang yung mga kailangan na information. Then, one day lang, basta less than 24 hours, approved na kayo kaagad guys. Basta mag-submit lang din kayo ng isang valid ID. Ako kasi national ID yung ginamit ko. So, ganun lang siya. So, once na okay na guys yung C-Bank account ninyo, may lalabas naman na dyan na notification if in case na approved na kayo sa C-Bank nyo. So, online lang ako guys nag-apply kasi may mga nagtatanong if pumunta pa daw ako sa office nila, kung saan daw yung mga branch na malapit nila. So, ako kasi guys, C-Bank yung ginamit ko pero nag-open lang ako ng account ko, open online. So, doon din guys sa payment and tax information, may nakalagay kasi doon na primary bank account. Yun guys yung C-Bank nyo. Kaya, lagi kong sinasabi na unahin nyo na muna yung C-Bank ninyo na magawa kasi i-attach nyo yun doon sa payment and tax information. Tapos ilagay nyo lang guys, open online. Tapos open online kasi online lang naman kayo nag-open ng account. Then mag-screenshot lang kayo guys ng C-Bank account ninyo. Kasama yung basta nakikita dapat yung mukha ninyo, yung account number ninyo. Basta yung buo talaga na sa C-Bank account na parang account details ninyo. Kasi i-attach nyo yun doon sa payment and tax information. Next naman guys is may mga iba kasi na after ilang days, halimbawa 1 week, wala pang reply si Shopee. Ang nangyayari nung iba is pinapalit-palitan nila. Guys, reminder lang, kapag nagsubmit na kayo ng mga documents, hayaan nyo na muna yung mga information ninyo 21 days. So, kung still pending pa rin siya guys, huwag nyong papalit-palitan. Hayaan nyo na muna siya kung still pending until wala pang sinasabi si Shopee na halimbawa rejected kayo, ganun. So, ganun guys. Kasi may mga iba after 1 week lang papalitan na naman. So, ang nangyayari, paiba-iba yung information guys. So, kaya mas natatagalan. So, kapag nagsubmit na kayo ng information guys, hayaan nyo 21 days na muna. Hayaan nyo na muna siya. Hintayin nyo na lang si Shopee mismo ang mag-response. Okay? So, ganun siya. Next naman guys is
ano pa ba yung mga question? Ayun, about pala sa 'di ba syempre affiliate na kayo, tas inayos niyo na yung payment and tax information ninyo. Sunod naman guys is may mga iba na nagsasabi na yung commissions daw nila hindi nagre-reflect. So doon guys sa commission guys, halimbawa for example, ngayong araw is may pina-order kayo. Tapos guys, the next day pa po siya magre-reflect, okay? So halimbawa ngayong araw, kinabukasan siya guys magre-reflect kasi laging delay siya ng 1 day. So ganun po. So doon matitingnan niyo kung may mga nag-order ba sa inyo or wala, ganun. So, the next day siya again, kung ngayon nag-order, the next day po yun magre-reflect sa inyo kasi delay ng 1 day si Shopee pagdating sa mga conversion. Next naman guys, kung may mga order na halimbawa, hindi lumabas or zero, parang alam nyo na may nag-order tapos hindi nag-reflect or hindi hindi pinag-accept ni Shopee or pinag-complete. So, may mga reasons kasi yan guys kung bakit. First is baka sariling link nyo lang naman din yung ginamit nyo. Kasi may mga iba guys na mga affiliates talaga. Halimbawa, for example, ako affiliate ako. So, in order na parang may commission ako, is magsi-self-order ako. Guys, bawal na bawal yan. So, ako kasi ang ginagawa ko, halimbawa, may order ako or may order yung family namin. Ako is, kino-convert ko yung link, parang sinishare ko lang, tapos sinesend ko na yung link na yun doon sa sister ko. So, yung sister ko, yung link na yun, yung mismo yung gagamitin niya. And doon sa cellphone niya mismo nag-order. Kasi iba yung IP address ng cellphone niya. So, ito kasi si Shopee, alam niya kapag IP address ng cellphone mo, tapos affiliate ka, doon ka nag-order. So, doon talaga guys, is makakancel yung commission nyo. Okay, so, lalabas siya na completed order kapag si Shopee Rider is nakuha niya na sa'yo yung, nakuha niya na doon sa umorder, yung in-order niyo. So, syempre, kapag nakuha niya na, doon nalalabas guys yung mga commission nyo. Kaya may mga nagsasabi na iba na hindi daw nagre-reflect. So, guys, makikita nyo yan dyan guys sa conversions na kung saan nakalagay completed order. So, completed order kapag yung in-order nila is binayaran na nila at nakuha na ni Shopee Rider and saka napapasok doon guys yung commissions ninyo. So, paano nga ba ako guys napapalaki ko or nabuboost ko yung earnings ko kay Shopee Affiliate? So, dito guys, first is nagpapa-order ako via Messenger. So, paano siya guys? Halimbawa, isa sa mga family members namin or sa akin or mga friends ko is may gusto silang i-order sa Shopee. So, sayang naman, ang ginagawa ko niyan guys is sinesend nila sa akin yung gusto nilang i-order sa Shopee, tapos i-convert ko yung link na mismong link ko na, tapos isisend ko sa kanila, dun sila guys mag-order. So, gamitin nyo yun guys kasi sobrang laking bagay nun. At least dun makaka-sure kayo na meron kayo talagang commissions. Pangalawa guys is sa Shopee Reels. Yes, before sa mga social media ko guys nagpo-post, pero nung nalaman ko na yung sa Shopee videos or Reels guys, doon mas na-boost yung earnings ko, and doon guys araw-araw na talaga akong may orders. Kahit super konti na lang yung oras ko, hindi na nga ako nagvi-video masyado, pero sa araw-araw guys is talagang meron akong kinikita talaga. So sabi ko grabe, iba pala kapag nalaman mo na sa Shopee Reels is pwede ka talagang mag-post doon everyday, may income ka doon. Next naman guys is sa live stream. So dito guys sa live stream na experience ko talaga na sa 1 day lang pwede kang kumita ng 500 plus. Totoo yan guys kasi nung nag-live ako guys, 1 day ko is 500. Tapos, the next day, may mga nag-add to cart ata, ganun. The next day, 400 na. So, di ba, biruin mo yan, 2 days lang, about 900 na, ganun. So, what if kung araw-araw gagawin mo na mag-live stream? So, ayun na nga, guys, speaking of live stream. So, dito, guys, yun nga, may mga nagtatanong din kasi about sa live stream na sabi nila, kailangan ba na perfect mo yung quiz? So, yun yung pinaka nila, kailangan ba na perfect mo yung quiz? So, ganito, guys, para magkaroon ka ng live stream, hanapin nyo, guys, sa email ninyo. May mga email yan sa Shopee. So, meron dyan 1, 2, and 3. Hanapin nyo si number 3, may nakalagay live stream. I-click nyo yan guys, yung live stream na yon. Once na-click nyo yung live stream na yon guys, is mag-register kayo doon sa mismong, parang Google Meet lang siya guys, or Zoom. Google Meet or Zoom, nakalimutan ko na. Basta parang seminar siya guys, 1 hour lang naman, less than 1 hour mag-attend ka lang doon. Then, makikinig ka lang doon sa lesson, tapos may quiz sila. So, nung una guys, nung nag-take ako ng quiz, bagsak, kasi hindi ako nakapasa. Pero, ang ginawa ko, inulit ko yung quiz, inulit-ulit ko yung quiz guys. Ayun, nakapasa ako. Ulit-ulitin mo lang yung quiz na yun, Bema, perfect mo lang yun. Meron ka ng live stream. So, ganun lang naman siya, guys. May live stream ka na kaagad. So, ganun lang kadali. So, sa live stream, sobrang laking bagay niya, guys, kasi ilalagay mo lang yung mga products doon, i-flex mo lang siya, tapos mag-add to cart sila or bibili sila, sobrang laking bagay. So, ganun, guys, yung mga ways of earnings ko. Tapos, meron pa yan, di ko alam, guys, pero ngayong bakasyon kasi, may pumasok sa bonus ko na 200 pesos. So, feeling ko sa referral ata. Pero, hindi ko kasi alam if until now, yung referral na yun is gumagana pa rin. Ito daw yung format ng name. Ako kasi guys, yung format ng name na nilagay ko doon is talagang first name ko,
may second name kasi ako, middle name, tapos last name. So, ganun guys yung ginawa ko. May mga iba daw kasi sinunod nila yung last name, first name, tapos middle name. Ako kasi guys, hindi ko na yung sinunod. Yun, pero na-approve naman ako. So, ito kasi guys, pag natapos mo na yung payment and tax information ninyo, 21 days, ma-approve ka na. Pag umabot pa rin guys na lampas 21 days na or 1 month na, ang ginawa ko nun guys is pinag-chat ko yung customer service agent nila. Kung ma-follow up, dun ko nalalaman na nagpa-process na siya, then after ilang lang, na-approve na ako. So, ang kagandahan kasi dito guys kay Shopee Affiliate, once na nabayaran ka na nila, kasi ako guys na pending talaga nun kasi nga late ko pinag-ayos yung payment and tax information ko. Kaya guys, ang pinaka nire-recommend ko sa inyo is, 'di ba? Affiliate na kayo, ayusin nyo kaagad yung payment and tax information niyo. So, ganun siya guys. Ayun. So, ayan, i-contact niyo yung customer service agent. Next naman guys is free sample. Alam niyo ba be, mukha na akong anak ni Shopee be, as in. Kung dati nagbabayad ako para sa parcel, ngayon guys, yung mga parcel is libre ko na lang siyang nakukuha. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, ang pinakamaganda din sa Shopee Affiliate is yung mga free sample. So, i-click niyo lang guys yung affiliate program niyo, tapos may nakalagay dyan guys na, di ba may nakalagay dyan na free sample. I-click nyo yung free sample, tapos pumili kayo kung mga damit or kung ano, or i-all nyo na lang, pumili kayo. Tapos pag nakapili na kayo guys ng product na gusto ninyo, is i-click nyo yan, tapos i-double check nyo yung location nyo, tapos okay na. So, yung iba daw kasi is na-reject. So, ang ginagawa ko guys is, kinokontak ko talaga yung mismong shop, chinachat ko, tapos, halimbawa ako, good day, ma'am and sir, I am. Tapos, sinasabi ko kung ano yung ginagawa ko, like, unboxing, nagpo-post niya ako, ganun, content creator, ganun. Tapos, willing ako na i-promote yung mga product nila na 100%. Parang ganun, parang ipapakilala mo yung sarili mo, and ano ba yung gusto mo, ba't gusto mo i-promote yung product na yun. Kasi doon guys, makikita din nila na ikaw willing ka. So, ganun guys yung ginagawa ko, chinachat ko mismo si Shopee talaga. Tapos yun, ang dami ko na talaga mga free sample guys, kaya subukan ninyo kasi yung mga free sample, malaking bagay yan sa inyo. Kasi imbis na bumili kayo, libre nyo na lang siyang makukuha. Pero guys, take note ha. Be responsible. Wag nyo nga hayaan na hindi kayo, dito kasi guys, is kailangan din may video screen or proof. Ako kasi, nagsisend ako ng link. Di syempre, nakuha mo na siya, tapos kailangan mo mag-send or mag-publish ng link. Tapos, kailangan mo ng, ako kasi guys, link sa Facebook, yung link, tapos yung Instagram link, tapos yung sa TikTok. So, kailangan kasi yun guys. Kumbaga, proof na syempre, kay seller din na talagang pinopromote mo yung product. So, ganun lang naman guys, kadali sa mga free samples. Ano pa ba yung mga, may mga iba kasi nawalan ng pag-asa pag sabi nila, ay, matagal na nga ako, di naman nga ako na kay Shopee, ganito, ganyan. Maybe this is the right time guys, para panoorin yung video na to kung nahihirapan kayo sa pag-affiliate. Yun. So, ako kasi guys, is meron akong Shopee Affiliate complete guide. So, doon guys is lahat-lahat na about kay Shopee. Sa mga gusto maging affiliate, yung mga ways of earnings, paano yung ayusin yung account nyo, nandoon na. So, if interested kayo guys, ilalagay ko na lang din dyan sa description link yung complete guide sa mga gustong mag-start sa pag-Shopee affiliate. So, next na question pa guys is paano pumapasok yung sahod. So, ganito guys, first is i-activate ninyo yung Shopee Pay nyo. Kasi sa akin kasi guys, based on my experience, yun nga. So, first, yun nga, una, gawa muna pala kayo ng Cbank account nyo kasi very need siya sa payment and tax information. Next is ayusin nyo yung Shopee Pay nyo guys. Yung Shopee Pay nyo dapat tugma din sa mga information na sinubmit ninyo and sa mga valid ID ninyo. Next one naman guys is after ng Shopee Pay na ma-activate ninyo is sa GCash. Ako kasi guys, ang nangyayari sa commission ko is ganito. Papasok siya sa Shopee Pay ko. After nun, isisend ko sa Cbank. After nun guys, isisend ko sa GCash. So, ganun siya guys kadali. Kasi sa Cbank is 15 na transfer is libre. So, every week lang naman din ako. Ako kasi guys, sumasahod pala ako. Kasi may nagtanong, kailan po ang sunod ng mga sahod niyan. So, based on my experience, guys, kapag nabayaran ka na ni Shopee, sunod-sunod na yan. Pero every 1 week yan. So, for example, naipon yung mga commissions mo. After maipon yan, kapag approve ka na sa payment and tax information mo, sa sunod na week na yan, guys, is pwede ka nang bayaran yan. Parang ganun. Pag nabayaran ka na niya, halimbawa, yung unang bayad niya sa'yo is magiging sunod-sunod yan. So, ako kasi guys, every Friday ako sumasahod sa Shopee tuwing Biyernes. Tapos, kung ma-delay man siya, mga Monday na ako niyan babayaran. Basta every week ako guys sumasahod kay Shopee. So, ganun siya. So, may mga iba daw kasi na
ang nakalagay is unable to pay. Kaya guys, kung halimbawa, yung Shopee ninyo na affiliate link, ang nakalagay doon guys sa commission is unable to pay, ibig sabihin guys, may problema pa sa payment and tax information mo. Ibig sabihin, hindi pa approved. Dalawa kasi yan guys na dapat approve. Approve yung payment mo and tax information mo. Sa payment may nakalagay dyan, congratulations, you are approved. Tapos sa tax information naman guys, meron dyan nakalagay na tax na 10%. So dun mo malalaman kung approve ka na kung dalawang email yung natanggap mo. So kung unable to pay ka, ibig sabihin hindi pa approve yung payment and tax information mo na dalawa. So ganun siya. So may mga nagtatanong pa sa akin, until now the 1 month na hindi pa rin daw sila approve sa Shopee affiliate. Kung 1 month na hindi ka pa rin approve, i-try mo nang i-contact yung customer service agent. So, i-contact mo na siya. Tapos, guys, iwasan nyo talaga, guys, magpalit-palit ng mga information kasi yan din ang makakapatagal sa inyo. Guys, sa beneficiary name po, pangalan nyo mismo po ang ilalagay ninyo, okay? So, sa beneficiary name, pangalan nyo mismo po yung ilalagay nyo, hindi po ibang tao, kayo po. Kasi kayo po yung sasahod, kayo po yung magre-receive ng payment. Okay? So, ganun po siya, guys. Then, nagbasa kasi ako, guys, sa mga comments pa. So, about sa Cbank daw, baka yung Cbank nyo po is wala siyang profile picture or kaya hindi match yung pangalan mo sa Shopee Pay mo or sa Shopee mo. Iba, guys, yung username ha. Yung username, guys, sa Shopee is iba po sa pangalan mo. Yung username, alam ni Shopee na kahit anong pangalan yon. Sana natulungan ko kayo, guys. So, kung gusto niyo ng complete guide sa Shopee affiliate from sign up, mga free sample, ayusin yung payment and tax information. So, lahat-lahat na talaga about sa Shopee affiliate and mga earnings ninyo, guys, meron ako again complete guide, Shopee affiliate complete guide, guys. Ilalagay ko na lang dyan sa description link. So, yun lang, guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos ko. Again, I am Claudine Clavillas and this is my YouTube.